Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lulaglo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna ako sa aking mga kaibigan dito sa mundo ng YouTube, lalong-lalo na ang aking group. Nandyan si Tita Lydia, Jacqueline de Cosin, Covers TV, Ermagalo Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Hasa 26, Cell TV PH, at syempre ang inyong tagapagdaldal. At syempre, hag naman nyo ang aking kaibigan mula noon hanggang ngayon, si Jim Oteli. Ang kanya po YouTube channel ay Team Bubuli Original. Paki-subscribe naman kung uh, nasa puso na pag-subscribe. Ano? At yan, ano ngayon ang ating tatalakayin nandyan sa ating thumbnail at nandyan sa ating title at bakit tinawag si Kalingap Ido ng kanyang mama na matigas ang ulo. Ito ngayon ang ating tatalakayin. Dahil nga, bakit nasabi? Dahil ito daw ay niyaya papuntang doon sa kanilang pupuntahan. Alam nyo na kung sino ito. Ano? At, ayun, ay nagpunta naman at ayun, mayroon silang pag-usapan pero hindi tinupad. Ano? Hindi tinupad ni Ido dahil nga mayroon si Ido, nagpaalam pa si Ido. Hindi niya sinunod ang magulang niya dahil mayroon pa talaga si Ido ginalang at mayroon pang sinunod na kung dapat ba ito niya gawin o hindi. Ngayon, ang ginawa ay hindi sumunod si Ido dahil nga sumunod siya doon sa nagsabi na huwag mong gawin yun at mawawalan ka ng sponsor. Aray ko po, Maria Josep Marimar, paano mawawalan ng sponsor? Ano ba naman, ano yung nagpayo? Grabe naman kayo yung nagpayo. Walang masama sa pagpakumbaba kung alam natin tagilid na tayo. 'Di ba? Walang masama, walang namamatay sa pagpakumbaba. Dahil nasa sukmid tayo. Ngayon, dahil mauubusan daw ng sponsor kung ito ay gagawin, hindi nga ginawa ni Ido. Sa ngayon, nagagalit na daw itong nanay ni Ido dahil hindi ito magkakaganito kung sumunod lang sa kanya na hindi naman masama. Tama nga naman, syempre. Yan ang nanay. Ano? Hindi kinukonsente ang anak. Pakumbaba. Pero walang nagawa dahil hindi naman siya ang sinunod, kundi mayroon pa talaga siyang sinunod na mga nakapaligid sa kanya kung tama ba ang kanyang gagawin. Ayon, sa ngayon ay hindi naman siya naubusan ng sponsor. Nandyan pa rin nananatili. Ano, pero sa ni Sir July, sa reaksyon ni Sir July ay hindi nabawasan si Kalingap Ido ng viewer. Nandyan pa rin pinapanood siya. Pero mga nagsusupport sa kanya na tagapagpalipad ay medyo tumagilid. Tumagilid siya sa palipad dahil hindi na siya sinuportahan nitong ibang tagapagpalipad. Dahil ang iba ay lumipat kay Beyonce. Yun, di ba? Nakilala kayong love team, Kalingap Ido. Sana yun ang pinanindigan mo. Dahil total, binata ka naman at dalaga si Beyonce. Di ba? Pinanindigan mo dapat yun dahil nasa sukmid ka. Hindi ka pa as in talaga na sikat. Dahil nakilala kayo sa love team na sumikat. Hindi lang ikaw ang sikat, kundi doon
sa mga tao, na nagmamahal sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa nagkakagusto sa kay Beyonce na magiging kapartner mo na dalawa kayo ang susuportahan. 'Di ba? Ngayon, ano ang nangyari? 'Di ba ano ang nangyari? Wala. Dahil sumunod ka sa hindi mo naman magulang. 'Di ba dapat magulang sinusunod natin 'yon? Dahil hindi tayo na anak ipinapahamak ng magulang at alam nila ang hindi ka mapapahamak. Kaya hindi nga nagkamali ang mama mo. Kaya ayan, tinawag ka, matigas ang ulo. Alam ko naman kunyari tatawa-tawa ka, pero hindi ka masaya. Pinapakita mo lang na masaya ka, kasama mo ang mga beneficiary mo. 'Di ba? Bakit hindi mo ginaya si Jomar? Jomar, matatapos na ang bahay. Ayan pa rin. Ngayon may issue sila. Ewan ko kung anong issue. Yun din ngayon ang delikado kung paano ito na issue nila. Dahil ewan ko lang kung totoo. Kaya hindi pa ako nag-reaction dahil sabi ko nga sa inyo, never muna ako mag-reaction dyan kung wala akong hawak na malalim at na proof sa kanila. Ano dito sa mga panghuhusgan, itong mga basher. Alam mo naman ang mga basher. Pero dito sa inyo ay nag-reaction ako at hindi ako sa'yo kumampi. Isa rin naman ako sa'yo na taga-suporta. Kaya hindi ako sa'yo kumampi, Kalingap Edo, dahil alam ko naman, ikaw ang mali dahil ikaw ang lalaki. Babae kami, ramdam namin. Ang taong may malasakit at tunay na nagmamahal doon sa babae. Kaya hindi kami maluko na mga babae. Isa kaming taga-support sa inyo, sa inyong love team. Tinitingnan namin kung ano talaga ang pagtrato mo dito kay Beyonce. Pero may pagkukulang ka dito sa love team nyo. May pagkukulang ka. Sabi ko nga sa inyo hindi nga ako kumakampi sa nakikita ko sa pagtrato mo at pinapakita mo dito sa mga viewer mo na akala mo sino ka na kung makapag-hide kung ano-ano ang sasabihin mo, feeling sikat ka na. Huwag ganun. Huwag ganun. Dahil kita naman talaga na kung halimbawa man totoo yung sinabi ng nanay mo, ay yun ay hindi mali ang nanay mo. Pero ano ang ginawa mo? Huli na ang lahat nung nagsuyo ka. Oy, alam ko yan! Ting-ting! Ilang bisis ka sumuyo, pero wala ka na. Nakablock na si Beyonce. Sino ang kinontak mo? Siyempre, ang magulang. Pero hindi ka na sinasagot. Nag-request ka sa tatay, pero hindi ka na inaccept. Kasi nga, totoo ang sinabi ng nanay mo na matigas ang ulo mo. Sabi ko nga, nasa huli ang pagsisisi. 'Di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Hindi lagi nasa una, nasa huli lagi. Diba? Kaya, yon ang aking na sagap. Sabi ko sa iyo, may proof tayo na sagap na reaksyon. No, dahil alam niyo naman, mahirap ang guni-guni tulad kay Birana na puro guni-guni ang kanyang mga reaksyon na wala naman katibayan. Biro mo naman, ang tawag niya kay Beyonce, ang hit. Sino kaya sa kanila ang mukhang ang hit? Manood ka! Si Beyonce noon, nagpa-practice sila, hinubad yung jacket niya,
at pinaamoy kang Kalingap Ido. Kung may anghit, si Beyonce, hindi niya yun gagawin. At kahit papano, kahit close sila noon, mahihiya. Dahil amoy anghit. Pero, tarantado kang birana ka na luntoy na ang daladala. Pinapakialaman mo ang tinggil ko? Baka sipsipin mo ito pag makita mo. Putragits ka, wag mong pakialaman ang aking tinggil. At wag mong tawag-tawagin si Beyonce anghit. Dahil si Beyonce, hindi mukhang anghit. Amoy anghit na tulad mo, dyan pa lang sa pananalita mo, amoy anghit ka na. Amuyin mo muna ang kilikili ni Kalingap Ido. Dahil ang sabi mo kay Beyonce, amoy anghit. Halikan mo muna yung kilikili ni Kalingap Ido kung ano ang amoy. Baka kasing amoy pa siguro ng daladala mo na luntoy dahil hindi ka nagpatuli. May nagbulong sa akin, hindi katuli. Kaya mabaho ang daladala mo. Ay, Diyos ko Lord. Kaya, huwag mong tawag-tawagin na amoy anghit. Huwag kang mag-reaksyon kung yung mga reaksyon mo ay wala sa katotohanan. Di ba? Nagmumukhang tanga ka. Nagmumukhang tanga ka. Baka bandang huli, si Ido na naman ang tawagin mong anghit. Ang palagay ko, si Ido ang amoy anghit, hindi si Beyonce. Binaliktad mo. Kasi may nagbulong sa akin na ang kilikili daw ni Ido ay amoy anghit. Kaya binaliktad mo. Hindi si Beyonce ang amoy anghit. Ang idol mong Ido ang amoy anghit. Sari-sari na ito. Dahil nasabi ko na ang dito sa kay Kalingap Ido nanay na tinawag siya matigas ang ulo. Yun. Kasi niyaya siya pagpunta doon sa bahay. Pumunta nga sila, pero may kasunduan sila. Pero hindi ginawa, gusto ng nanay ni Ido, pero ayaw ni Ido. Hindi ginawa ni Ido dahil mayroon po siyang sinunod. Ulitin ko mayroon po siyang sinunod na payo sa kanya. Na once gawin niya yan, na magsabi siya sa kanyang live, dahil ipagtatanggol niya si Beyonce, yun ang kasunduan nila, hindi ginawa ni Ido. Dahil sumunod sa payo sa kanya. Kaya ayun po ang aking reaksyon na ibubulong sa inyo kung bakit tinawag matigas. Yun po ang dahilan na tinawag siyang matigas ang ulo ng nanay ni Ido. Dahil po, patungkol nga dyan, nagpunta sila doon sa Batalero Family, kasama ang nanay niya, at mayroon silang pinag-usapan na ganito ang gawin, hindi po sinunod ni Ido. Pero yung nanay po, willing po na magpakumbaba. Nung time na yun, willing magpakumbaba, pero ayaw ni Ido. Hindi natin alam kung sino ang kanyang kinatatakutan. Dahil alam nyo naman na mayroon ito kinatatakutan. Di ba? Nandyan ang kanyang aim. Ang kanyang secret private beneficiary. Kaya, yun ang kinatakutan ni Ido. At isa pa, doon din sa nagpayo sa kanya na huwag gawin dahil mauubusan ng sponsor. Pero ang ending, kahit hindi niya ginawa, may nagsilayasan pa rin at binuking si Kalingap Ido sa kanyang mga ginagawa nitong mga sponsor na nagbibigay sa kanyang mga beneficiary na matagal ibigay ang mga pinabibigay doon sa kanyang beneficiary. Umaabot ng 3 buwan, 4 na buwan, ibinuking siya ng mga nandyan na mga sponsor. O diba, sino ngayon ang nalaglag? Di kayo. Walang masama sa pagpakumbaba. Walang masama sa pagpapakumbaba.
Dahil hindi tayo mamamatay kung tayo ay magpakumbaba sa ating kapwa. Kaya hanggang dito na lang. See you next live and upload. God bless sa ating lahat. Pakisupport po ng aking channel, Ate Glo, at itong aking channel na Lola Glo. Bye-bye! See you!